Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Dinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva Gaur Bhaktabindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dibu. Bilang pagpapatuloy ng pagtalakay ko sa topic na ang reliyon ay relasyon sa Diyos, ibig ko po sanang talakayin ngayon yung partikular na kwento na inilahad ni Panginoong Jesus Cristo nung narito siya sa ating planeta. Ito ay tungkol sa prodigal son o yung alibughang anak. Alibughan, lalim no? Para po itong hindi masunurin na anak. Suwail na anak. At yun din po, ibig kong ikwento rin po yung aking pong nadig naman sa aking mahal na spiritual masters. Mahal na spiritual master. Tungkol po sa isda na nawalay o nawala sa natural niyang kalagayan, yung tubig. So ang prodigal son at ang isda na nawala sa tubig o wala sa tubig. Ito po yung ating subtopic. So itong subtopic na ito ay pagbibigay karagdagang kaliwanagan tungkol sa ating kaugnayan sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos. At yung ating pong gampanin sa Kanya. Mangyari pong masabi ko sa inyo, ulitin ko sa inyo, na ang pagtalakay tungkol sa usapin sa relasyon natin sa Diyos, sa ating pag-iral dito sa buhay natin, ito po ay atin pong mahahati sa tatlong issue. Una po yung tinatawag na issue ng kung ano talaga tayo, ano ba ang ating essence
ang ating kabuuan. Pangalawa po, yung ano ang ating posisyon, katayuan sa ating pag-iral. At yung pangatlo, yung issue ng ating gawain o gampanin na may kaugnayan doon sa ating posisyon. So, umiikot sa tatlong ito ang mga diskusyon tungkol sa ating pag-iral. At iba pang issue na dinidiscuss ay para patingkadin ang pangunawa natin tungkol sa tatlong issue na ito ng ating essence. Ano ba talaga ang ating kabuuan? Tayo ba ay material o espiritual? Pangalawa, ano ang ating posisyon, katayuan, na may koneksyon sa pag-iral natin sa mundo na ito, koneksyon sa kapwa natin, at koneksyon natin sa kataas-taasang lumalang ng lahat sa atin at lahat ng bagay dito sa nakikita natin. Ito pang issue ng ating function o gawain o gampanin. So ito pong topic natin na ito ay pupunto o tutukoy sa ating posisyon at gampanin. Ating kalagayan, posisyon, at yung ating natural na gawain o gampanin na idinidikta ng ating posisyon. Pag meron po tayong posisyon, meron tayong responsibilidad o gawain. Posisyon mo ay presidente, meron kang partikular na gampanin. Ano po ba? So ito po ay pagpapatingkad pa ng ating pangunawa tungkol sa ating posisyon at relasyon sa Diyos. So sa istorya po na kinuwento po ni Panginoong Hesus Kristo tungkol po sa alibughang anak o prodigal son, ito po ay matatagpuan sa chapter sa Lucas, sa libro, sa aklat ni Lucas. Sa chapter 15, verses 11 to 32, yung buong kwento po na ito. So, bandang bungad po lamang yun po yung aking babasahin. Yung pong iba ay akin na lang pong kukwento. So, sa libro po ni Lucas, sa 15 chapter, verses 11 to 13, ito po ang nakalahad. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, yung bunsong anak, sabi sa ama, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Hinati sa panganay at sa bunso. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi o yung kanyang parte. At nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So yung bunso, yung alibughang anak, hiningi na niya yung kanyang mana sa kanyang ama. At yung ama naman ay pinagkaloob sa kanya yung kahilingan niya na ito. Binenta
ng bunso yung kayamanan at yung pinagbilan, dala-dala niya, lumaya siya, umalis siya doon sa piling ng kanyang ama, punta siya sa malayong lugar at nilustay niya yung kayamanan, yung pera na napagbilhan niya. Nag-enjoy siya. Tinamasa niya. Okay? Sa mga bisyo, yung pinagbilhan ng ari-arian na naparte niya sa kanyang ama. At naubos. Agad naubos yung pera. At ayon sa kwento, kaduktong ng kwento, doon sa lugar kung nasaan yung bunso, nagkaroon ng matinding tagutom. At para siya ay at magpatuloy sa kanyang buhay doon, ay namasukan siya sa isang taga roon sa lugar na yon. Bilang tagapag-alaga ng baboy, sa isang babuyan siya napunta. Okay, para lang siya ay may makain. Sa matinding tagutom sa lugar na yon, halos wala siyang makain. Wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kakainin niya, kailangang kitain niya sa kanyang pag-aalaga ng baboy, mababa lang ang pasahod sa kanya, mababang trabaho. Baga doon sa lugar na yun ay mayroon pang sitwasyon, karoon nga ng tagutom eh. Sa kanyang kalagayan na ito, gutom na gutom siya. Dumating sa punto o sa sitwasyon na yung mismong pagkain ng baboy na pinagbalatan ng mga punong kahoy ay kinakain niya. Sa matinding gutom. Tagutom, tagirap yung buhay doon sa lugar na yan eh. Para gutom na gutom. So, ganun ang sitwasyon. Talaga namang pag merong pwedeng kainin, kakainin mo eh. Diba? So, ayon sa kwento, mga pinagbalatan ng punong kahoy, pinagbalatan ng bungang kahoy, pinapakain sa baboy, ay kinakain niya. At sa ganung sitwasyon, naisip niya, doon sa lugar ng aking ama, ang dami-daming pagkain. Yung kanyang mga tagapagsilbi ng aking ama, sobra-sobrang pagkain. Samantalang ako, narito, nagtsatsaga sa pagkain ng baboy. Naisip niya sa ganong sitwasyon, babalikan ko ang aking ama at sasabihan ko sa kanya, Ama, ako ay nagkasala sa Diyos at sa iyo. Ako ay iyong patawarin. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ibilang mo na lamang ako sa isa sa iyong mga tagapagsilbi. Naisip na yun. So, nagdesisyon siya na umuwi sa lugar ng kanyang ama. At ayon sa kwento ni Lord Jesus Christ, malayo pa lang yung anak, yung bunso, nakita nung ama, papunta doon, pauwi sa kanya, nakita siya nung ama, tuwang-tuwa yung ama, galak na galak. At humahangos, tumakbo yung ama para salubungin yung bunso. At pagkalapit niya sa kanyang ama, sa kanyang bunso, niyakap niya yung kanyang bunso. Tuwan-tuwa siya. At punta sila sa kanyang lugar. Tinawag ng ama, yung tatay, yung kanyang mga ilan niyang tagapagsilbi,
At sinabi doon sa kanyang mga tagapagsilbi, palitan siya ng damit, lagyan ng sandalyas. Wala sigurong sandalyas. Nakapaalang na umuwi. Lagyan ng singsing, magandang damit. Tapos maghanda ng magarbong handa at tayo magkakasayahan. Karoon tayo ng kasayahan. Dahil yung anak ko na namatay ay muling nabuhay. Nawala at muling natagpuan. Yung mga nakasulat dun sa libro ni Lucas. Namatay at muling nabuhay. Nawala at natagpuan. Muling natagpuan. So nagkaroon ng pang selebrasyon, piging, yan. Kasiyahan. Dahil nga sa pag-uwi ng bunso. Ngayon, yung kuya, habang nagkakaroon ng kasiyahan, dumating. Adinig niya, may tugtugan, kantahan, kakasayahan. Tapos, tinawag niya isang sa mga tagapagsilbi ng tatay niya. Ano meron? Sabi nung tagapagsilbi, dumating yung kapatid mong bunso. Yung bunso mong kapatid. At nagpahanda yung tatay mo. Kaya meron gandong kasiyahan. Yung kuya, isip-isip niya. Meron siyang naramdaman na pagkatampo konti. Yan. Pinuntahan niya yung tatay niya at ipinahiwatig niya yung kanyang pagtatampo. Mama, hindi kita iniwan. Pinagsilbihan kita. Lagi tayong magkasama. Sinunod ko ang iyong mga ibig, gusto. Pero minsan hindi mo ako pinaghanda ng ganito. Pinaghanda ng magarbo at para maimbitahan ko yung mga kaibigan ko. Samantalang itong kapatid kong bunso, hiningi yung parte niya, binenta, nilustay doon sa malayong lugar. At ngayon bumalik dahil naubos na niya yung mga pera niya sa kung ano-anong bisyo, sa pambababae, etc. etc. Parang mensahe ng anak na kuya, ba't naman ganun? Sabi nung ama, lagi naman tayo magkasama. At lahat nung meron ako rito ay natatamasa mo. Samantalang itong kapatid mong bunso, namatay at muling nabuhay. Nawala at muling natagpuan. Narito ngayon. Kaya kailangan nating magsaya. So, yun ang kwento na ito. Ang kwento po na ito ay kwento ng pag-alis natin sa kaharian ng Diyos Ama, ng Panginoong Diyos, ng kataas-taasan nating Panginoon. Lahat po ng tunay na spiritual master ay may mensahe na ganito. Merong spiritual na kaharian ng Diyos kung saan naroon ang Panginoong Diyos. At tayo, lahat ay natural dapat na nandoon at kasama natin, kapiling natin yung Panginoong Diyos. Masaya tayong nagsisilbi sa Kanya. Kasama natin siya. Kapiling natin siya. Minamahal natin siya. At lahat din
na mga tunay na spiritual master, mga representative ng Diyos, mga pure devotee ng Diyos, mga confidential ng tagapagsilbi ng Diyos, ay may mensahe na umalis tayo doon dahil nagkaroon tayo ng pagnanais, paghahangad na magsarili. Kalayo yung Diyos, wala yung Diyos sa ating buhay. Sa harap na pinagsisilbihan natin Diyos, nagkaroon tayo ng natawag na enviousness o inggit sa Kanya. Ayaw natin siyang pagsilbihan. Gusto natin, tayo yung pinagsisilbihan. Ayaw natin siyang bigyan ng enjoyment. Ang ibig natin, tayo yung binibigyan ng enjoyment. Tayo yung pinagsisilbihan. Gusto nating mag-enjoy, maging masaya nang wala yung Diyos sa ating buhay. Na hindi natin isinasaalang-alang, hindi natin ikinokonsidera kung ano ang gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Ganun po. So dahil po meron tayong ganyang pagiging makasarili, ayaw nating papilan yung ating papel o role na tagapagmahal niya, tagapagsilbi niya, nagmamasa kanya. Eh naalis tayo po sa kaharian ng Diyos. At narito nga po tayo sa bahagi ng kaharian ng Diyos. Pero itong parte ng kaharian ng Diyos na kung saan yung mga suwail ng anak ng Diyos ay naninirahan, namumuhay. Tayo po kasi ay mga eternal na tagapagsilbi ng Diyos. Wala pong tigil ang ating pag-iral. Dahil po tayo ay magsilbi sa kaharian ng Diyos, meron pong lugar yung mga suwail ng anak ng Diyos, katulad po natin. Meron lugar, ito nga po yung lugar na yun. Sa lugar na ito, marami pong pagdurusa. Maraming sakit tayong matitikman, mararanasan. Ito po ay arrangement din po ng Diyos. Para po tayo ay hindi mawili ng, sa lugar na ito na hiwalay sa Kanya at maghangad tayo na bumalik sa Kanya. Kaya po, kung ating pong susuriin ang mga binitawan na mensahe ni Jesus, iniimbitahan po niya tayo na bumalik sa Ama. Bumalik sa Ama. Lahat po ng tunay na spiritual master, meron pong ganyang mensahe. Tayo po ay mga anak ng Diyos, spiritual po tayong nilalang. Habang narito tayo, limot natin yun na tayo spiritual na nilalang. Nakala po natin tayo yung katawan na to. Makakalimutan po natin yung Diyos na spiritual na nating pinanggalingan. Mag-isip tayo na tayong katawan na to at ang tatay natin, yung may katawan din. At yung nanay natin, na may katawan din. Pinanggalingan ng katawan na ito. Saka na pamagitan ng tinatawag na
sexual intercourse, ay mabubuo itong katawan na ito na gagamitin natin habang narito sa mundo na ito. Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, ang pinakamayaman na katauhan, ang pinagmulan po ng lahat, ang may-ari ng lahat, ang may control ng lahat. Okay? Anak po tayo ng pinakamayaman, yung Panginoon Diyos. So tayo po ay anak ng pinakamayaman, tapos po hindi tayo naghihirap, hindi nakakatikim ng hirap. Pero dahil po tayo ay nakalimot sa Kanya, umiwalay sa Kanya, ito po ang kalagayan natin. Nakatikim po tayo ng malulungkot na sitwasyon. Tayo po ay mga anak ng Diyos, meron po tayong matitinding katangian. 3 matitinding katangian. Okay? Sat. Punong-puno tayo ng kawalang hangganan. Eternal po tayo. Wala tayong kamatayan. Matinding kayamanan yan. Pangalawa, punong-puno tayo ng kamalayan, karunungan, kaalaman. Buhay po tayong nilalang. Meron po tayong kamalayan, karunungan na espiritual. Marunong po tayong mga anak ng Diyos. Maalam po tayo. Meron po tayong natural na spiritual na karunungan. Marunong po tayo. Tatay po natin yung Diyos eh. Hindi kayamanan niya, di ba? At pangatlo, punong-puno tayo ng kaligayahan. Spiritual na kaligayahan. Anin mo yung buhay na eternal. Okay? Mas malungkot ka. Punong-puno ka ng kamalayan. Ano ang gusto mo? Na mamalayan mo malungkot? Hirap? Hindi. Natural sa atin, ang namamalayan natin kaligayahan. So, dahil ngayon, lumayo tayo sa Ama, di ba? Wala. Yung pagiging eternal natin, natabunan, natakpan. Okay? At andyan naman yun, pero hindi natin namamalayan. Hindi natin alam ngayon. Akala natin tayo ay material. Eh yung material, naluluma, nasisira, nagkakasakit, tumatanda. Diba? So, wala kasing kamalayan natin sa spiritual eh. Kamalayan natin, material eh. Isipin mo, material ka din. At hangarin mo, material. So, sa pagnanais natin na maging maligaya, nahiwalay sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, nawala ito. Ito mga magagandang katangian natin. Ibig sabihin ng nawala, hindi natin natitikman. Hindi natin na-experience kasi natabunan, natakpan, nalukuban ng impluensya ng material. Ito yung arrangement. Kapag umiwalay tayo sa Diyos, kumawala tayo sa pagsisilbi sa Diyos. Eternal tayo. Tapos yung karunungan natin, no? Ang karunungan lang natin, puro material. Nag-aaral tayo sa eskwela, puro material. Walang eskwelahan. Walang educational institution. Okay? Na nagtuturo tungkol sa spiritual mong katauhan. Wala nagtuturo kasi hindi nila alam. Wala silang spiritual vision. Wala silang wisdom. Kaya naipasa sa atin, puro material na kamalayan, kaalaman. Ang hangarin mo, material din. Kasi doon material ka, liligaya ka sa material. Tapos, maliligaya tayong nilalang. Buhay na buhay tayong nilalang. Pero ngayon, para tayong patay, zombie. Nabubuhay pero walang kabuhay-buhay.
Yung umiral, eternal tayo, walang problema. Eternal tayo eh. Iiral at iiral tayo. Pero yung mamuhay ng masaya, maligaya, ibang usapan yan. Pwede kang nabubuhay pero malungkot ka, walang kabuhay-buhay. Ang dapat nating buhay, mayroong kaligayahan. At yung kaligayahan ay matitikman natin yan sa pagsisilbi, pagmamahal sa Diyos. Namatay, pero muling nabuhay. Yung po mangyayari sa atin pag bumalik tayo sa Panginoon Diyos. So, yung mga kayamanan na to, kala natin madadala natin, nahiwalay sa Diyos. Madadala natin, pero hindi mo experience, matatabunan eh. Akala mo lang mabubuhay tayo ng masaya kapilang ng Diyos. Hindi. Hindi po. Hindi po. Kaya ang imbitasyon sa atin ng mga pure devotee ng Diyos, balik ka sa piling ng kataas-taasang Panginoon. Ang Panginoon ng pag-ibig. Ang Panginoon na punong-puno ng kapugian. Pinakapuging persona sa buong creation. Punong-puno ng kalunungan, punong-puno ng katalinuhan, punong-puno ng awa. Punong-puno ng napakagandang katangian. Yung Panginoon Diyos. Di po ba, kung may kapiling ka na tao na maganda yung katangian niya, masaya siyang kasama. Kahit wala tayong mga material na bagay, pero meron tayong kapiling na tao na magandang katangian, masaya ang buhay natin. So, punta naman po tayo dun sa kwento ng aking mahal na spiritual master tungkol sa isda na umalis sa tubig. Umalis sa tubig, nawala sa tubig. Ang natural na kalagayan ng isda ay nasa tubig. Pag nandun siya sa tubig, oh my God, ang saya-saya niya. Lalaro siya, langoy, talong, lalaro sila ng mga kalaro niyang isda, kaibigan niyang isda. Diba? Laro lang sila. Diba? Pulant. May sitwasyon na naalis yung isda sa tubig. Anong mangyayari sa kanya? Wala siya sa natural niyang kalagayan. Punta sa sa simento, o sa lupa, o sa asfalto, mainit, walang tubig. Hirap na hirap yung isda. Diba? May kulang! May kulang! May kulang, meron siyang hinahanap. Meron siyang may kulang. Kulang. Kailangan ko ng bigyan mo, ano kailangan mo? Pera? Lupain? Katanyagan? Bahay? Sexing isda? Katabi ko sa'yo. Bigay mo man yun, di siya makakumpleto. Ang kailangan niya tubig. Yung natural niyang kalagayan. Doon sa tubigan. Diba? Ang isda na wala sa tubig, saan mapupunta? Sa kawali. Prito, basta maluluto siya. O kaya sa bilao, o kaya sa bubong, bibilad siya, tagawin siyang tapa, tuyo. O kaya sa lata, yung sardinas, o preparasyon para ma-preserve siya. Yung ulam, wawaan namang isda. Walang buhay, patay. So, ang lesson po, meron tayong hinahanap na napakasayang kalagayan. Bawat isa po sa atin, merong hinahanap na nektar. Kaligayahan.
matamis na experience. Yun po yung natural nating kalagayan, yung ating pinanggalingan na spiritual na kalagayan. Yun po yung sa piling ng Diyos. Sa piling ng Diyos. Sa pinaggawa ng kanta yan, ha? Sa piling ni Govinda. Diba? Sa ang hinahanap-hanap po ng bawat isa sa atin ay yung Diyos. Yung matamis na pagmamahal ng Diyos sa atin at yung matamis na pagmamahal natin sa Diyos. Yun po yung hinahanap-hanap ng bawat isa sa atin. At yun po, ang mensahe ng mga tunay na spiritual master. Gaya po ni Panginoong Jesus Kristo. Hindi po ang mensahe ng aking spiritual master. Yan din po ang mensahe ng mismong Panginoong Krishna sa Bhagavad Gita. Yan po ang mensahe ng Vedas, ng Vedic Scriptures. Yan po ang mensahe ng Bible. At yan po ang layunin ng buhay. At hanggat hindi po natin nararating ang natural nating kalagayan na yan, yung buhay po natin ay hindi matatawag na success. Ang idea po ng success, tagumpay ng karaniwang tao, ng maraming tao ay marangyang material na pamumuhay. Pero makita po natin sa ating paligid, mababalitaan po natin sa ating buhay, maraming tao na marangyang buhay. Maraming material na bagay sa kanila. Pera, katanyagan, magandang katawan. Pero hindi po sila masaya. Mananatili na mayroong maramdaman na emptiness sa puso. Kasi po, hindi naman po tayo material eh. Tayo po ay spiritual eh. Ito po yung pangunahing pundasyon sa buhay na dapat nating maunawaan. Hindi po tayo material. Tayo po, bawat isa po sa atin ay spiritual na nilalang. Ang material po ay patay. Tayo po ay buhay. Material po ay walang pakiramdam. Tayo po ay may pakiramdam. Pagsama-samahin pa po ang material, mga chemicals na material. Zero buhay po yan, wala po yung buhay. Zero feelings po yan, wala po yung feelings o pakiramdam. So, meron pong lugar na natural nating lugar. Yung pong spiritual na lugar. Wala pong material doon. Lahat po ay spiritual. Ang pinaka-conclusion ng kwento na ito ng alibughang anak at ang kwento na ito ng isda na nawala sa tubig, umalis sa tubig, ay balik sa tubig. Balik sa Ama. Diba? Magpailalim sa pagmamahal ng Ama. Yun naman po yung natural nating kalagayan eh. Kung ito lamang po ay atin pong maliliwanagan sa pamamagitan ng matyagang pakikinig sa isang persona, sa isang tao na may talagang spiritual na vision.
Yung mga may spiritual vision po, self-realized person po ay yung mga pure devotee ng Diyos. Tunay na spiritual master. Kinig po tayo sa kanila. Paliwanag po nila sa ating mabuti. Yung katotohanan na nasa loob ng scripture, ng libro, Holy Book. Sila po yung may authority na magpaliwanag talaga kung ano man yung kwento na nandyan sa loob ng banal na kasulatan. Hindi po kung sino-sino lamang napipitsugin kapag papaliwanag ng salita ng Diyos. Spiritual po ang mensahe ng mga spiritual book. Spiritual po ang mensahe ng Diyos. At ang puso ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, nakakaalam po dyan ay yung mga nagmamahal sa Diyos. Doon po tayo makinig. Mayroon po tayong kalayaan na gumawa ng desisyon babalik ba ako sa piling ng Diyos o mananatili ako nahiwalay sa Kanya? Magpapailalim ba ako sa pagmamahal ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa katalinuhan ng Diyos, sa lakas ng Diyos, o aasa ako sa sarili kong kakayahan na limitado na natatabunan ng kamangmangan ng pagkalimot. So, ang unang instruction po ni Panginoong Jesus ay my first and foremost commandment. Ang una at pangunahin kung utos ay mahalin mo ng buong puso mo, ng buong pagkatao mo, ng buong isip mo ang Panginoon Diyos. Balik ka sa Diyos. Unahin po natin ito. Balik tayo sa Diyos. Sa pamagitan po ng asosasyon natin sa Diyos, muli pong mahuhugasan. Muli pong maalis yung mga nakatakip sa ating mga impurities na dulot ng material na impluensya. Siya lamang po. Sa impluensya lamang po niya at ng kanyang representative, tayo mapupurify. Balik po tayo sa Diyos, sa impluensya ng Diyos. Yung po una natin gawin. Balik po tayo sa Kanya. At pag nangyari po yun, lahat po ng natural nating katanging spiritual ay muli po nating mararanasan. Eternality, knowledge, and bliss. Muli po natin yung mararanasan, matitikman. Pag tayo po ibonlik sa piling ng Diyos, walang ibang paraan po. Ito po dapat nating unang gawin. Ito po yung mangyayari pag tayo po ay makakatagpo ng tunay na kinatawan ng Diyos. Igagay niya po tayo. Yung isda, kailangan bumalik sa tubig. Hindi niya matitikman yung pagiging isda niya kung hindi siya babalik sa tubig. Pag nawala siya sa isda, ang pagiging isda niya, hindi niya matitikman. Ikaw na spirit soul, ako na spirit soul, lahat tayo na spirit soul, kailangang bumalik sa Diyos, sa piling ng Diyos, para matikman natin ang pagiging spirit soul natin. Ang pagiging anak ng pinakamayaman, pinakapogi, pinakamatalino, pinakamapagmahal, pinakamahawain na katauhan, yung Panginoong Diyos. So marami po tayong nami-miss out. Hindi natin natitikman. Natural dapat natin natitikman. Mangyayari lamang po yan. Pagkapiling po natin yung Diyos. So,
Balik po tayo sa piling ng Diyos. At ang pinakamadali pong paraan para makapiling po natin ang Panginoon Diyos para po tayo ay manumbalik sa natural nating spiritual na kondisyon ay yung binigay na proseso ng Diyos mismo sa atin. Ang pakikinig at pag-awit, pagsambit ng kanyang mga banal na pangalan. Ang mga banal po na pangalan ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. Sa palagian nating paggawa ng gawain na ito, unti-unti po, mahuhugasan yung ating kamalayan, yung ating puso, yung ating isipan, yung mga impluwensya ng material. At muli nating masisilayan, mararanasan ating natural na, spiritual na kalagayan. So, tsaga-tsaga po tayo. Huwag po nating titigilan ang proseso na ito. Pag ginagawin po natin ang proseso na ito, yung buo po nating kamalayan ay ialis po natin sa material, sa mundo na ito, at ipahinga natin sa mga transcendental na vibration ng mga banal na pangalan ng Diyos. Maraming pong salamat. Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol, Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, ni Taigor, Haribol.
Madana Mohana Gopala Govinda Rama 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 Madana Mohana
Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Haribol. Maraming pong salamat. Haribol.